10 pang mambabatas ang sasampa ng kasong malversation at graft and corruption bukas. Dahil pa rin yan sa pork barrel scam. 3 whistleblower daw ang magdidetalye ng umano'y manumalyang paggamit ng pondo ng bayan. Nakatutok si Susan Enriquez. 3 whistleblowers ang nakatakda umanong lumantad upang ibunyag ang anomalya sa paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAP o mas kilalang pork barrel sa 2 ahensya ng gobyerno. Ayon kay Atty. Levito Baligod, abogado ng whistleblower na si Ben Harloy, handa raw ang mga bagong whistleblower na idetalye ang anomalya. Another scam involving different whistleblowers. Doon sa new set of whistleblowers, mga 2 agencies ang involved. Sila yung magsasabi na doon sa ahensya nila, yung boss nila mismo ang maliwanag ng kakutsaba ng mga foundations. Kasi iba-ibang foundations na yan. 10 kongresista raw ang nakatakdang maharap sa kasong malversation at graft and corruption bukas, pero hindi niya pinangalanan kung sino ang mga ito. Aabot daw sa 2.5 billion ang halagang sangkot sa anomalya mula 2004 hanggang 2010 sa Department of Agriculture o DA pa lang daw ito. Hindi raw sangkot ang mga foundation ng sinasabing utak sa 10 billion peso pork barrel scam na si Janet Lim Napoles sa naturang anomalya. Dahil mismong ang mga pinuno raw ng 2 ahensya ang may contact sa iba't ibang foundation. Sa scam na ito, inilalabas di umano ang pondo sa utos ng pinuno ng ahensya kahit hindi kumpleto ang mga dokumento. Sila mismo ang magsasabi na yung mga cash vouchers na prinases nila, marami silang nakalista na objections at saka comments, observations na which were all disregarded by the head of agency. By the head of the agency. Minsan, napapagalitan pa nga sila Minsan, tinatanggal sila sa pwesto kung meron silang pag umaangal sila doon sa head of agency. Ang nakatakdang paglantad ng 3 whistleblower ay kasunod na rin ng mabilis na pag-usad ng kaso sa pork barrel scam. 3 senador at ilan pang opisyal ng ilang ahensya ng gobyerno ang inireklamo ng plunder sa ombudsman. Dati na raw kasi nagreklamo ang mga ito sa Commission on Audit pero May nagkukwento nga sa akin na isang witness na magiging whistleblower na dati na niyang sinubukan na mag-file ng complaint sa Commission on Audit. Maliwanag ang nakikita niyang anomalya. Pero dinismiss ng Commission on Audit yung complaint niya. sa pao ng mga dokumentong nakalap ni Baligod, aabot daw sa mahigit 2 bilyong piso ang pondong napunta sa anomalya. Ayaw naman kumpirmahin ni Justice Secretary Leila De Lima ang lumutang ng mga pangalan sa isang pahayagan. Ayon kay De Lima, nagtataka raw siya na lumabas ito sa media gayong mahigpit daw ang bilin niya na huwag maglalabas ng mga pangalan at impormasyon hanggat hindi pa naisasampa ang reklamo. So nagtaka na naman ako kung bakit may ilan-ilan na naman ang mga pangalan na nabanggit dyan sa news item na yan. So such disclosure was not cleared with me. Sa Biyernes, pupulungin ni De Lima ang lahat ng prosecutorial arm ng gobyerno para balangkasin kung paano uumpisahan ang utos ng Korte Suprema na investigasyon sa posibleng pagwaldas ng PDAP ng government officials at pribadong individual. Balak ko rin na makiusap o makipag-meeting kay Ombudsman para alamin ko ulit kung ano magiging division of labor. I'm thinking of an NBI DOJ Special Task Force for that particular purpose, given the range of the assignment. I have submitted a long list actually to the Department of Justice. Nahihirapan din ang NBI dahil ang nakukuha lamang nila ay yung 207 to 209 na nasa Commission on Audit. Inaasahan ding masampahan ang may 30 mambabatas kaugnay sa tinatawag na congressional insertions. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras.